Kamusta mga kabisyo at mga ka-Love Radio? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong tiyak na magpapaalala sa atin kung gaano katigas ang bakal at kung gaano kalambot ang puso ng isang ama? Sabi nila, ang dangal daw ay parang puting damit, konting mantsa lang, mahirap ng labhan. Pero paano kung ang dangal mo ay tapakan at ihagis sa putikan ng taong akala mo ay mas mataas sa'yo? Masusukat ba ang halaga ng tao sa kintab ng kanyang sasakyan o sa dumi ng kanyang mga kamay? Samahan ninyo ako sa bayan ng Agos. Pakinggan natin ang kwento ni Alon. Ito ang harayan ng puso. Mainit, masangsang, at puno ng ingay. Ganyan ilarawan ng karamihan ang bayan ng Agos. Pero para kay Alon Magtanggol, ang lugar na ito ay isang malaking orkestra. Ang tunog ng masong humahampas sa bakal, ang tili ng mga welding machine, ang sigaw ng mga kargador sa pantalan. Lahat yon ay musika sa kanyang pandinig. Lumaki si Alon na ang laruan ay turnilyo at ang pabango ay langis. At ang kanyang guro, walang iba kundi ang kanyang ama, si Tandang Soliman. Sa buong Agos, kilala si Soliman. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil sa kanyang tenga. Sabi nga ng mga matatanda sa pantalan, dalhin mo kay Soliman ang makina mong humihingalo at sa isang kanti lang, patatakbuhin niya yan ng parang bago. Kaya naman, hindi matanggap ni Alon ang nakikita niya ngayon. Nasa loob sila ng lumang delivery truck ng kanilang talyer. Ang truck na mas matanda pa yata kay Alon, na ang pintura ay tila balat na natutuklap dahil sa init ng araw at alat ng dagat. Buhos ang ulan ng hapong iyon. Ang makina ng truck na kanina lang ay umuubo, ngayon ay tuluyan ng namatay sa gitna ng makipot na kalsada palabas ng pantalan. Tay, sabi ko naman sa'yo, palitan na natin ang fuel pump nito. Inis na sabi ni Alon habang pilit na ini-start ang makina. Click, click, click. Walang response. Patay na bakal. Ngumiti lang si Soliman. Ang mga matay pagod, pero puno pa rin ng pasensya. Pinunasan niya ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang kamay na nangingitim sa grasa. Huwag kang mainit ang ulo, anak. Ang makina, parang tao yan. Kapag pagod, kailangan ng pahinga. Hintayin lang natin lumamig, pero hindi nakapaghintay ang tadhana. Mula sa likuran, isang malakas na busina ang bumasag sa ingay ng ulan. Pit! Napatingin si Alon sa side mirror. Isang itim na SUV, makintab, malaki. Ang uri ng sasakyan na hindi nababagay sa maputik na kalsada ng Agos. Ang ilaw nito ay nakakasilaw. Tila nag-uutos na tumabi ang lahat ng basura sa daan. Bumaba si Alon, handa nang makipag-usap ng maayos. Pero bago pa siya makalapit, bumukas ang pinto ng SUV. Lumabas ang isang lalaki. Nakasuot ng Amerikanang kulay abo na halatang mas mahal pa sa kinikita ng buong talyer nila sa isang taon. Ang sapatos nito ay balat, makintab, na ngayon ay dahan-dahang nadudumihan ng putik. Si Senyor Gavino Ilustre, ang may-ari ng Ilustre Motors, ang hari ng kalsada. Anong klaseng abala ito? Sigaw ni Gavino. Ang boses niya ay parang latigo na humahagupit sa hangin. Alam niyo bang may meeting ako sa Makati? Ilang milyon ang mawawala sa akin dahil lang sa basurang ito na nakaharang sa daan. Bumaba na rin si Tandang Soliman. Kahit nanginginig ang tuhod dahil sa rayuma, pilit siyang tumayo ng tuwid. Inalis niya ang kanyang sombrero bilang paggalang. Pasensya na po, Senyor Gavino. Mahinahon na sabi ni Soliman. Ang boses niya ay mababa, walang halong galit. Namatayan lang po ng makina. Itutulak na lang po namin ni Alon sa gilid para makadaan kayo. Tinitigan ni Gavino si Soliman, isang tingin na puno ng pandidiri. Para bang hindi tao ang kaharap niya, kundi isang ipis na dapat tapakan. Soliman, sambit ni Gavino, na tila mapait ang pangalan sa kanyang dila.
Buhay ka pa pala? Akala ko, nabulok ka na kasama ng mga bakal mo. Kumuyom ang kamao ni Alon. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang ama. Pero naramdaman niya ang mabigat na kamay ni Soliman sa kanyang balikat. Pumipigil. Itatabi na po namin, senyor. Ulit ni Soliman, nakayuko. Tumawa ng mapakla si Gavino. Tumingin siya sa paligid. Dahil sa ingay, marami na ring mga tambay at kargador ang nakikiusyoso. Ito ang gustong-gusto ni Gavino, ang may audience. Alam mo, Soliman, kaya hindi umaasenso ang Pilipinas ay dahil sa mga katulad ninyo. Malakas na sabi ni Gavino, sinisiguradong naririnig ng lahat. Mga palamunin, mga nagkakalat ng kalawang sa syudad. Kung wala kayong pambili ng matinong sasakyan, huwag kayong lumabas ng bahay. Parang sinaksak ang dibdib ni Alon. Ang tatay niya, ang henyong mekaniko na nirerespeto ng lahat, ay tinatawag na palamunin. Dumukot si Gavino sa bulsa ng kanyang Amerikana. Naglabas siya ng makapal na wallet. Humugot ng ilang piraso ng 1,000 piso. O ayan, sabi ni Gavino. At sa halip na iabot, binitawan niya ang pera. Lumipad ang mga papel na pera sa hangin. Nilalaro ng ulan bago isa-isang bumagsak sa maputik na lupa. Ang mukha ng mga bayani sa pera ay nalublob sa dumi. Pang-abala, dagdag ni Gavino, bumili kayo ng gasolina o kaya lubid. Bahala na kayo. Tumalikod na si Gavino para bumalik sa kanyang SUV. Ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. Walang gumagalaw. Nakatingin ang lahat kay Soliman. Sa isip ni Alon, hinihintay niyang sumigaw ang tatay niya. Hinihintay niyang ibato pabalik ni Soliman ang pera sa mukha ng mayabang na yon. Dahil iyon ang tama. Iyon ang dapat gawin ng isang taong may dignidad. Pero hindi iyon ang nangyari. Dahan-dahang lumuhod si Tandang Soliman. Tay! Bulong ni Alon, garalgal ang boses. Tay, huwag. Hindi siya pinakinggan ni Soliman. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang inaabot ang mga perang nasa putikan. Ang kanyang mga daliri na sanay humawak ng maso at wrench, ngayon ay namumulot ng limos mula sa taong umalipusta sa kanya. Kailangan natin ito para sa talyer, anak. Mahinang paliwanag ni Soliman, hindi makatingin sa mata ni Alon. Wala na tayong pambayad sa kuryente. Nakita ni Alon ang isang luha na pumatak mula sa mata ng ama. Humalo sa ulan at putik sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, may namatay sa loob ni Alon. Ang paghanga, ang idolatriya, ang paniniwala na ang kanyang ama ay isang hari sa sarili nitong kaharian. Lahat yon ay gumuho kasabay ng pagpulot ni Soliman sa huling piraso ng pera. Umugong ang makina ng SUV ni Gavino at mabilis na humarurot. Tilamsik ng putik ang iniwan sa mag-ama. Nakatayo lang si Alon, basang-basa. Sa paanan niya, may isang barya, piso. Nahulog siguro ni Gavino kasabay ng mga papel. Yumuko si Alon. Pinulot niya ang barya. Malamig ang bakal. Pero ang dugo sa loob ng katawan ni Alon ay kumukulo. Hinawakan niya ang barya ng mahigpit. Sobrang higpit. Naramdaman niya ang talim ng gilid nito na bumaon sa kanyang palad. Masakit. Pero mas masakit ang nakita niyang pagyuko ng kanyang ama. Unti-unting tumulo ang dugo mula sa kanyang kamao, humalo sa tubig ulan. Tumingin siya sa papalayong sasakyan ni Gavino. Ang ilaw nito ay naglalaho na sa dilim. Babalik ka rin dito? Bulong ni Alon sa sarili. Ang boses niya ay hindi galit, kundi isang pangako, isang sumpa. Balang araw, Senyor Gavino. Walang direksyon ang mga paa ni Alon. Dinala siya ng mga ito palayo sa talyer, palayo sa mapagkutyang tinginin ng mga kapitbahay, at higit sa lahat, palayo sa larawan ng kanyang ama na nakaluhod sa putikan. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang kamao niya, kung saan bumaon ang piso, ay namamanhid na sa sakit.
Pero wala itong panama sa kirot na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dulo ng bayan ng Agos, sa tambakan ng mga bakal, ang lugar kung saan namamatay ang mga pangarap na gawa sa metal, mga bundok ng kalawang na minsan ay naging mga sasakyan, mga pinto, mga bubong. Ang amoy ng langis at nabubulok na bakal ay mas matapang pa sa alat ng dagat. Dito nagtatapon ng sama ng loob si Alon. Dumampot siya ng isang piraso ng tubo at buong lakas na ipinalo sa isang yuping pinto ng kotse. Plag! Umalingaw-ngaw ang tunog. Sinundan pa niya ng isa. At isa pa. Hanggang sa mangalay ang braso niya at halos kapusin siya ng hininga. Pero ang galit ay nandoon pa rin. Sariwa. Nag-aapoy. Bakit etay? Bulong niya sa hangin. Bakit ka nagpatalo? Napaluhod siya sa basang lupa. Napasabunot sa sariling buhok. Hindi niya maintindihan. Ang ama niyang kinikilalang hari ng makina. Bakit yumuko na parang alipin? Sa gitna ng kanyang pagdurusa, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Sa ilalim ng isang punit-punit na trapal, nakasilip ang isang hubog na pamilyar sa kanya. Isang hubog na simbolo ng Pilipinas. Ang bilugang headlight. Ang mahabang katawan. Ang mukha ng isang hari ng kalsada. Isang jeepney. Pero hindi ito ordinaryong jeepney, ito ay isang kalansay. Wala ng mga gulong. Ang mga bintana ay basag. Ang pintura, na minsan siguro'y matingkad na pula, ay kinakain na ng kalawang. Lumapit si Alon. Dahan-dahan niyang hinawi ang trapal. Hindi ito basta tumpok ng kalawang. Ito ay isang bangkay na may dignidad. Kahit sa pagkabulok nito, nakikita pa rin ni Alon ang ganda ng kanyang disenyo. Ang mga bakal na palamuti sa gilid, ang mga bakas ng kamay na gumawa nito. Sa gilid, may nakasulat pa sa kupas na pintura, basta't driver, sweet lover. Napangiti ng mapait si Alon. Hinaplos niya ang malamig na bakal ng hood. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, tila may naramdaman siyang mahinang pintig. Isang kwento. Isang kaluluwang naghihintay na muling mabuhay. Sa sandaling iyon, ang galit ni Alon ay nagkaroon ng anyo, nagkaroon ng pangalan, at nagkaroon ng layunin. Kuya, kape? Isang mahinang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Alon. Nakatayo sa kanyang likuran ang isang dalaga. May hawak na termos at isang basket ng pandesal. Nakasuot ito ng dilaw na kapote na masyadong malaki para sa kanya. Ang buhok niya ay nakatali, pero may iilang hibla na basa ng ulan at nakadikit sa kanyang pisngi. Ang mga mata niya, iyon ang unang napansin ni Alon. Malalim at maamo, walang bahid ng panghuhusga. Sino ka? Magaspang na tanong ni Alon, medyo naasiwa dahil may nakakita sa kanyang kahinaan. Ngumiti lang ang dalaga. Ako po si Sinag. Naglalako lang ng kape. Mukhang kailangan niyo po ng pampainit. Tinitigan ni Alon ang tasa ng mainit na kape. Umuusok pa. Ang amoy nito ay tila isang imbitasyon para sa kapayapaan. Magkano? Tanong niya. 20 pesos po, kasama na pandesal. Dumukot si Alon sa bulsa. Pero bago pa niya makuha ang pera, may naalala siya. Ang pera. Ang perang pinulot ng ama niya. Parang napaso, ibinalik niya ang kamay sa bulsa. Wala akong pera, malamig niyang sabi. Hindi nagbago ang ngiti ni Sinag. Sige po, sa susunod na lang. Akmang tatalikod na ito. Sandali, pigil ni Elon. Yung may-ari ng tambakan, si Mang Kadyo. Nandyan ba siya? Opo, kuya. Nandoon po sa kubo niya. Tumango si Alon at naglakad papunta sa kubo. Sumunod lang si Sinag, tila may kung anong nag-udyok sa kanya na huwag iwan ang estranghero. Mang Kadyo, sigaw ni Alon. Itong jeep, magkano mo ibebenta? Lumabas si Mang Kadyo, isang matabang lalaki na kumakamot sa tiyan. Alin? Yang bulok na yan? Kinikilo ko na lang yan, iho.
Bakit bibilihin mo? Oo, tumawa si Mang Kadyo. Anong gagawin mo dyan? Gagawin mong kulungan ng manok? Sige, 3,000. Para sa'yo na ang lahat ng kalawang niyan. 3,000. Halos lahat na yon ang ipon ni Alon sa pagkakargador sa pantalan. Ang perang dapat sana ay para sa bagong pyesa ng kanilang truck. Walang pag-aalinlangan, dinukot ni Alon ang lukot-lukot na pera mula sa kanyang pitaka. Heto. Napatigil sa pagtawa si Mang Kadyo. Pati si Sinag ay nagulat. Kinuha ng matanda ang pera, binilang at nagkibit-balikat. Abay, si Raulo ka pala. O sige, sayo na yan. Itulak mo na kung kaya mo. Bumalik si Alon sa jeepney, hawak ang isang susi na mas mukha ng kalawang kaysa bakal. Nakatayo pa rin doon si Sinag, hindi makapaniwala. Bakit? Tanong niya sa mahinang boses. Tumingin si Alon sa kanya, pagkatapos ay sa jeepney. May nakikita ako na hindi niyo nakikita. Iniabot ni Sinag ang isang tasa ng kape. Heto kuya, libre na. Mukhang mas kailangan mo to kaysa sa akin. Tinanggap ito ni Alon. Sa unang pagkakataon ng hapong yon, may naramdaman siyang init. Hindi lang mula sa kape, kundi mula sa kabaitan ng dalaga. Anong pangalan niya? Tanong ni Sinag, tumutukoy sa jeep. Napaisip si Alon habang nakatingin sa kalansay na bakal. Ito ang magiging sagot sa kanyang mga tanong. Ito ang magiging sandata niya. Ito ang kanyang pangarap. Ang kanyang bisyon. Haraya, sagot ni Alon. Ang pangalan niya ay ang Haraya. Gabi na nang maiuwi ni Alon ang jeepney sa talyer sa tulong ng ilang kaibigang kargador. Ang ingay ng paghila sa kalawang na bakal ay gumising sa natutulog na kaluluwa ng talyer balangay. Nadatnan niya ang kanyang ama, si Tandang Soliman, na nakaupo sa isang lumang silya sa labas, nag-aantay. Ang mukha nito ay pagod, puno ng pagsisisi. Anak, panimula ni Soliman. Patawarin mo ang tatay. Hindi sumagot si Alon. Sa halip, tinanggal niya ang trapal na tumatakip sa kanyang bagong pag-aari. Tay, sabi ni Alon. Ang boses ay matigas pero may halong pananabik. Huwag kang mag-alala. Hindi na tayo muling yuyuko. Dahil dito tayo babangon. Ipinakita niya kay Soliman ang haraya. Ang inaasahang reaksyon ni Alon ay pagtataka o kahit kaunting paghanga. Pero ang nakita niya sa mukha ng kanyang ama ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Pangamba. Matinding pangamba. Nanlaki ang mga mata ni Soliman. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nawala. Napalitan ng putla na parang papel. Nagsimula siyang umiling. Ang mga labi ay nanginginig. Saan? Saan mo nakuha yan? Garalgal na tanong ni Soliman. Turo-turo ang jeep. Sa tambakan, tay. Bubuhayin ko siya. Hindi! Sigaw ni Soliman. Isang sigaw na puno ng takot na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi pwede! Itapon mo yan, Alon! Ibalik mo kung saan mo kinuha. Nagulat si Alon. Pero tay, ito ang pag-asa natin. Hindi yan pag-asa. Ganting sigaw ni Soliman, nanginginig na tumayo. Sumpa yan. Isinumpa ang sasakyan na yan. Huwag na huwag mong gagalawin yan, Alon. Nakikiusap ako sa'yo. Naiwang tulala si Alon. Nakatitig sa takot na mukha ng kanyang ama. At sa misteryosong bangkay na bakal na tinawag niyang Haraya. Anong sumpa ang tinutukoy ng kanyang ama? At anong kinalaman ng isang lumang jeepney sa galit ni Senyor Gavino at sa madilim na nakaraan na pilit nilang tinatakasan? May sariling buhay ang gabi sa bayan ng Agos kapag ang araw ay napagod na sa pagbibilad sa mga bubong at kalsada at ang mga tao ay nagsiuwi na sa kanilang mga tahanan, saka naman gumigising ang ibang uri ng kaluluwa. Ang mga pusa na nag-aabang sa mga basurahan, ang malalamig na simoy ng hangin mula sa dagat, at si Sinag di Mayuga. Para kay Sinag, ang gabi ang kanyang araw, ang ilaw ng buwan ang kanyang araw,
Ang tunog ng mga kuliglig ang kanyang musika, habang tulak-tulak niya ang kanyang maliit na kariton na may lamang termos ng mainit na kape at isang bayong ng bagong luto na pandesal. Kabisado na niya ang bawat anino at bawat tunog ng natutulog na bayan. Pero sa loob ng isang linggo, may isang bagong tunog na naging bahagi ng kanyang gabi. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa oras ng pamamahinga. Ang tunog ng bakal na hinahampas ng maso, ang tunog ng metal na kinikiskis, ang tunog ng pag-asa o marahil ng desperasyon. Lagi niyang sinasadyang idaan ang kanyang ruta sa tapat ng Talyer Balangay. Mula sa siwang ng kanilang bakal na gate, natatanaw niya si Alon. Nag-iisa sa ilalim ng isang bumbilyang dilaw na walang awa kung pagpawisan ang kanyang likod. Ang mga braso niya, na hinulma ng pagbubuhat sa pantalan sa umaga, ay walang kapagurang gumagalaw sa gabi. Binabaklas, nililinis, at binubuo muli ang kalansay na tinatawag niyang haraya. Nakikita ni Sinag ang pagod sa bawat galaw ni Alon. Nakikita niya ang frustrasyon sa tuwing may piyesang ayaw gumana. Minsan, nakikita niya si Tandang Soliman na tahimik na nakaupo sa isang sulok, nakatingin lang sa anak na may halong pag-aalala at takot, bago tahimik na papasok sa loob ng bahay. May giyerang namamagitan sa mag-ama. Hindi ito sinisigaw, pero nararamdaman ni Sinag sa katahimikan nilang dalawa. Isang katahimikang mas maingay pa sa tunog ng martilyo. At gabi-gabi, sa tuwing dadaan si Sinag, laging nagtatanong ang isip niya, para saan ang lahat ng pagod na ito, Alon? Isang gabi, ang sagot ay dumating sa anyo ng malakas na buhos ng ulan. Ang hangin ay malamig, at ang ulan ay tila mga karayom na tumatama sa yero ng mga bahay. Halos walang taong naglalakas loob na lumabas. Pero alam ni Sinag na may isang taong hindi papipigil sa panahon. Nang malapit na siya sa talyer, natanaw niya ito. Si Alon. Nakaupo sa ilalim ng maliit na medya agwa, nanginginig sa ginaw pero pilit pa ring hinihigpitan ang isang tornilyo sa ilalim ng jeep. Hindi na nagdalawang isip si Sinag. Itinabi niya ang kanyang kariton at kumuha ng 2 tasa ng kape at 2 piraso ng pandesal. Naglakad siya papasok sa nakabukas na gate. Napatigil si Alon nang makita siya. Ang mukha niya ay puno ng gulat na may halong hiya. Mabilis niyang pinunasan ng kanyang mga kamay sa isang basahan, pero huli na. Ang langis at grasa ay matagal nang naging parte ng kanyang balat. Sinag, sabi niya. Ang boses niya ay magaspang, pero sa unang pagkakataon, narinig ni Sinag ang lambot sa likod nito. Anong ginagawa mo dito? Malakas ang ulan. Ngumiti si Sinag. Mas malakas ka pa yata sa ulan, kuya. Sagot niya. Heto, kape. Pampainit. Inabot niya ang isang tasa. Tinitigan lang ito ni Alon. Pagkatapos ay tumingin sa sarili niyang mga kamay na nangingitim. Huwag na. Madudumihan ko lang yang baso mo. Sabi niya, umiiwas ng tingin. Sa kilos na yon, nakita ni Sinag ang lahat. Ang lalaking buong tapang na bumili ng isang tumpok na kalawang, ang lalaking kayang magbuhat ng mabibigat na sako sa pantalan, ay nahihiyang hawakan ang isang simpleng tasa ng kape. Hindi na nagsalita si Sinag. Ibinaba niya ang mga tasa sa isang malinis na mesa. Kinuha niya ang isang pandesal at maingat na pinunit sa gitna. Sige na, sabi niya sa malumanay na boses. Ako na ang bahala. Itinaas niya ang kalahati ng pandesal sa tapat ng bibig ni Alon. Natigilan si Alon. Ang mga mata niya ay nakatitig kay Sinag, puno ng pagtataka. Para bang sa buong buhay niya, ngayon lang may gumawa nito para sa kanya. Dahan-dahan, ibinuka niya ang kanyang bibig at kinagat ang tinapay. Habang ngumunguya siya, hindi niya maialis ang tingin kay Sinag. Ang puso ni Sinag ay biglang bumilis ang tibok. Ang init na nagmumula sa kape ay tila lumipat sa kanyang mga pisngi. Sa ilalim ng dilaw na ilaw, sa gitna ng malakas na ulan,
Tila sila lang ang tao sa mundo. Salamat, bulong ni Alon nang maubos ang tinapay. Tumango lang si Sinag, hindi makapagsalita. Isang malakas na ihip ng hangin ang biglang pumasok sa talyer. Galing ito sa isang bukas na bintana. Ang hangin ay yumakap sa isang lumang dayaket na nakasabit sa isang pako sa dingding. Isang jacket na halatang kay Tandang Soliman. Sa paggalaw ng jacket, isang rolyo ng papel ang nahulog mula sa bulsa nito at gumulong sa sahig, malapit sa paanan ni Sinag. Ano yan? Tanong ni Alon. Pinulot ito ni Sinag para iabot sa kanya. Nahulog sa jacket ng tatay mo. Pero bago niya maibigay, nabuklat ang rolyo sa kanyang kamay. Hindi ito ordinaryong papel, ito ay isang blueprint, isang detalyadong technical na drawing ng isang komplikadong makina. Ang mga linya ay pino. Ang mga sulat kamay sa gilid ay elegante at puno ng mga kalkulasyon. Halatang gawa ng isang henyo, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Sinag. Sa kanang sulok sa ibaba ng papel, may isang logo. Isang pamilyar na logo. Isang letrang I na nakaistilo para magmukhang parang mabilis na sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila huminto sa pag-agos. Ito ang logo ng Illustre Motors, ang kumpanya ni Senyor Gavino. Pero ang buong drawing, ang bawat guhit, ang bawat numero, ang kaluluwa ng papel na ito, hindi ito gawa ng isang korporasyon. Ito ay gawa ng kamay. Gawa ng isang artist. Tumingin si Sinag kay Alon na nagtatakang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya sa blueprint at sa lumang jacket kung saan ito nahulog. Ang logo ay pag-aari ng taong yumurak sa kanilang dangal. Pero ang obra ay walang dudang gawa ni Tandang Soliman. Anong ibig sabihin nito? May mga alaala na parang kalawang. Kahit anong pilit mong kiskisin at takpan ng bagong pintura, sa paglipas ng panahon, unti-unti itong lilitaw muli, sisirain ang lahat ng iyong ginawa, hanggang sa ang matira na lang ay ang pait ng nakaraan. Para kay Tandang Soliman, ang alaala niya ay may mukha, ang mukha ni Gavino Illustre. Nakatayo si Soliman sa madilim na sulok ng kanyang maliit na kwarto, nakatanaw sa siwang ng bintana. Sa labas, nakikita niya ang anino ng kanyang anak na si Alon at ng dalagang si Sinag, magkasama sa ilalim ng ilaw ng talyer. Nakita niya ang pagbagsak ng blueprint. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Sinag. At alam niya, malapit nang bumalik ang multo na 20 taon na niyang pilit na inililibing. Napapikit si Soliman. At sa dilim ng kanyang isipan, bumalik ang lahat. 20 taon na ang nakalipas. Hindi pa siya si Tandang Soliman noon. Siya si Soli, ang pinakamagaling na batang mekaniko sa buong probinsya. Ang mga kamay niya ay hindi pa kulubot at ang likod niya ay hindi pa kuba. Ang ulo niya ay puno ng mga ideya, mga disenyo, mga pangarap na mas malaki pa sa bayan ng Agos. At mayroon siyang kaibigan. Isang kaibigan na kasing ambisyoso niya. Si Gavi. Si Soli ang utak. Si Gavi ang bibig. Habang si Soli ay maghapong nakalubog sa grasa, nag-iimbento ng mga paraan para mapabilis, mapalakas, at mapatipid ang mga makina. Si Gavi naman ang naglalakbay sa syudad. Suot ang kanyang mga hiniram na damit, kumakatok sa pinto ng mga posibleng investor. Soli, balang araw, sabi ni Gavi sa kanya isang gabi habang nagiinuman sila ng gin sa maliit na talyer. Itong mga drawing mo, ito ang magpapayaman sa atin. Magtatayo tayo ng sarili nating kumpanya. Soli Gavi Motors. Ang ganda pakinggan, di ba? Naniwala si Soli. Paano siyang hindi maniniwala? Si Gavi ang kanyang kumpare, ang ninong ng kanyang kaisa-isang anak na si Alon. Ang blueprint na hawak ni Sinag ngayon, iyon ang kanilang obra maestra. Isang disenyo para sa isang fuel injection system na kayang magpatipid ng konsumo ng gasolina ng hanggang 50%. Isang revolusyon sa industriya. Iyon ang tiket nila palabas ng kahirapan. Pero ang tadhana ay mapaglaro. Isang gabi, biglang inatake sa puso ang asawa ni Soliman, ang ina ni Alon.
Kailangan siyang operahan agad. Kailangan nila ng pera. Malaking pera. Doon lumapit si Gavi. May dala siyang folder ng mga papeles at isang nangiti na puno ng pag-asa. Solly, may investor na. Masayang balita ni Gavi. Handa siyang pondohan ang proyekto natin. Pero kailangan nating bilisan. Kailangan mong pirmahan itong mga dokumento para ma-release niya agad ang pera. Para sa ospital ng asawa mo. Sa gitna ng pag-aalala at kagipitan, hindi na nag-isip si Soliman. Ang nakita lang niya ay ang pagkakataon na mailigtas ang kanyang asawa. Pinirmahan niya ang lahat ng papel na inilatag ni Gavi sa harapan niya. Hindi na niya binasa ang mga maliliit na letra. Nagtiwala siya. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Nailigtas ang asawa niya, oo. Pero pagkalipas ng 1 linggo, bumalik si Gavi sa talyer. Wala na ang ngitang-dana ng ngiti. Wala na ang pakikipagkaibigan. May kasama na siyang 2 abogado. Ang mga pinirmahan pala ni Soliman ay hindi kontrata ng partnership. Ito ay isang deed of absolute sale. Ibinenta niya nang hindi niya alam ang lahat ng karapatan sa kanyang disenyo, sa kanyang mga imbensyon, sa kanyang mga pangarap, sa halagang pampagamot lang sa kanyang asawa. Wala kang magagawa, Solly. Nakapangalan na sa akin ang patent. Malamig na sabi ni Gavi na ngayon ay nagpakilala ng Senyor Gavino Ilustre. Mula ngayon, ang pangalan ng kumpanya ay Ilustre Motors. Gumuho ang mundo ni Soliman. Nawala ang kanyang kaibigan, ninakaw ang kanyang pangarap. Pagkalipas ng ilang taon, pumanaw din ang kanyang asawa dahil sa komplikasyon. Naiwan sa kanya si Alon at ang isang talyer na puno ng mapapait na alaala. Ibinukas ni Soliman ang kanyang mga mata. Bumalik siya sa kasalukuyan. Wala na ang sakit. Ang natira na lang ay ang takot. Isang takot na baka ang sumpang iyon ay maipasa niya sa kanyang anak. Kinabukasan, ang takot na iyon ay nagkatotoo. Isang itim na kotse, hindi kasing garbo ng SUV ni Gavino, pero halatang mamahalin, ang huminto sa tapat ng talyer balangay. Bumaba ang 2 lalaking nakabarong at madilim na salamin. Tandang Soliman? Tanong ng isa. Ang boses ay magalang pero may banta. Tumango si Soliman kinakabahan. Pinapasabi po ni Senyor Gavino na nakarating sa kanya ang balita. Sabi ng lalaki, tumingin ng makahulugan sa kinukumpuning jeepney ni Alon. Alam na niyo naman po siguro na ang modelong yan ay pag-aari ng Ilustre Motors, isang failed experiment. Sabi nga po niya, pinapatigil na po niya ang anumang ginagawa ng anak ninyo. Baka raw po kasi makasira pa sa pangalan ng kumpanya. Kumuyom ang kamao ni Soliman. Kahit pagkatapos ng 20 taon, ang ahas ay ahas pa rin. Wala kaming ginagawang masama. Binubuo lang ng anak ko ang 1 piraso ng basura. Ngumisi ang lalaki. Hindi po yan ang pagkakaintindi ni Senyor. Pero, dahil sa pinagsamahan ninyo noon, may alok po siya sa inyo. Wala akong kailangan mula sa kanya. Makinig po muna kayo, sabi ng lalaki. At ang boses niya ay bumaba, mas mapanganib. Malapit na ang anibersaryo ng Ilustre Motors. Magkakaroon ng malaking car show sa Makati. Kailangan niya ng mga security guard para sa parking lot. Isang paraan para kumita kayo ng malinis sa halip na magkalikot ng basura. Naintindihan agad ni Soliman ang ibig sabihin nito. Hindi ito isang alok. Ito ay isang insulto. Isang babala. Gusto ni Gavino na makita siyang muli sa ilalim ng kanyang paanan. Isang matandang gwardiya, nagbabantay sa mga mamahaling sasakyan na nilikha mula sa ninakaw niyang talino. Ito ang paraan ni Gavino para sabihing, akin ka pa rin. Sasagot sana si Soliman ng hindi. Ibubuhos na sana niya ang lahat ng galit na kinimkim niya sa loob ng 20 taon. Pero sa sandaling iyon, nakita niya si Alon na palabas ng bahay. May dalang listahan ng mga piyesa na kailangan nilang bilhin. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng kanyang anak.
ang determinasyon, ang pangarap, at naintindihan ni Soliman. Kung tatanggi siya, gagawa ng paraan si Gavino para sirain sila. Sisirain ang talyer. Sisirain ang pangarap ni Alon. Pero kung papayag siya, kung lulunukin niya muli ang kanyang dangal, marahil bibigyan siya ni Gavino ng kapayapaan. Marahil hahayaan nitong tapusin ni Alon ang kanyang ginagawa. Kailangan ni Alon ng pera para sa piyesa at kailangan niya ng proteksyon mula sa demonyo. Huminga ng malalim si Tandang Soliman. Ang bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa kanyang lalamunan. Sige, sabi niya, hindi makatingin sa mga mata ng mga bisita. Tinatanggap ko. Ang bawat araw ni Alon ay nahahati na sa dalawa, araw at gabi. Sa umaga, ang katawan niya ay pag-aari ng pantalan. Ang bigat ng mga sako ng bigas at ang lamig ng mga blok ng yelo ang kanyang kalaban. Ang bawat piso na kinikita niya ay direktang napupunta sa isang lata na may markang para sa haraya. Sa gabi, ang kaluluwa naman niya ang nagtatrabaho. Sa ilalim ng nag-iisang dilaw na bumbilya ng talyer balangay, ang kanyang mundo ay umiikot sa puso ng kanyang jeepney, ang makina. Unti-unti, ang bangkay na bakal ay nagkakaroon ng anyo. Ang kinakalawang na katawan ay nakikiskis at napipinturahan ng panibagong pag-asa. Ang mga upuang gutay-gutay ay napapalitan, pero ang puso ay nananatiling tahimik. Dito natagpuan ni Alon ang kanyang pader. Ang makina ng haraya ay isang lumang modelo, isang disenyo na matagal nang kinalimutan ng mundo. Sinubukan na ni Alon ang lahat. Binasa niya ang bawat lumang manual na nahanap niya. Nanood siya ng daan-daang YouTube video gamit ang hiniram na Wi-Fi sa computer shop. Pero ayaw. Ayaw nitong tumibok. May kulang. Isang piyesa na hindi mabibili. Isang sikreto na hindi nakasulat sa libro. Baka kailangan mo lang ng tulong. Isang gabi, habang nakadukmo si Alon sa makina, halos malunod sa sariling pawis at frustrasyon, narinig niya ang boses ni Sinag. Hindi na siya nagugulat sa pagdating nito. Naging parte na ito ng kanyang gabi-gabing ritual. Kahit 100 tao pa ang tumulong sa akin, kung ayaw niya, ayaw niya. Pagod na sagot ni Alon. Hindi man lang nag-aangat ng tingin. Hindi sumagot si Sinag. Sa halip, narinig ni Alon ang kalansing ng mga tasa. Inilapag nito ang kape at pandesal sa mesa. Pero hindi ito umalis. Maya-maya, naramdaman ni Alon ang isang maliit na sinag ng ilaw na tumutok sa tornilyong pilit niyang hinihigpitan. Hawak ni Sinag ang isang flashlight. Para hindi ka mangapa. Simpleng sabi nito. Mula ng gabing iyon, naging anino ni Alon si Sinag sa talyer. Siya ang taga-abot ng wrench. Siya ang tagahawak ng ilaw. Siya ang tagabasa ng mga instructions sa manual habang ang dalawang kamay ni Alon ay abala sa loob ng makina. Hindi sila gaanong nag-uusap. Ang kanilang komunikasyon ay nasa mga tango, sa mga senyas, sa mga buntong hininga. Pero sa katahimikang iyon, may nabubuong koneksyon na mas malalim pa sa mga salita. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa sahig, parehong pagod, nagbabahagi sa iisang pandesal, biglang nagsalita si Alon. Bakit mo to ginagawa, Sinag? Tumingin si Sinag sa kanya. Ang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng bumbilya. Dahil naniniwala ako sa mga bagay na may puso. Isa lang itong makina, sabi ni Alon. Hindi, sagot ni Sinag. Nakikita ko kung paano mo siya tingnan. Hindi yan bakal para sa'yo. Pangarap yan. At ang mga pangarap, kailangang may kasamang lumalaban. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Alon. Isang tunay na ngiti. At sa sandaling iyon, mas maliwanag pa ito kaysa sa bumbilya sa itaas nila. Dahil sa inspirasyon, mas lalong nagsipag si Alon. Isang araw, sa tulong ng perang pinagsikapan niya at ng kaunting utang sa mga kaibigan, nabili niya ang isang mamahaling piyesa
na sa tingin niya ay ang huling kulang ng makina. Buong pananabik siyang umuwi ng hapong yon. Yakap-yakap ang piyesa na nakabalot sa dyaryo. Ito na yon. Ito na ang sagot. Pero pagdating niya sa kanilang iskinita, natigilan siya. Nakita niya ang kanyang ama, si Tandang Soliman, na palabas ng kanilang pinto. Pero hindi ito nakasando at pantalon na puno ng grasa. Nakasuot ito ng isang uniforme. Isang unipormeng kulay asul na pamilyar sa kanya. Ang uniforme ng isang security guard. At sa dibdib nito, sa kanang bahagi, may isang bordadong patch. Isang letrang I, ang logo ng Illustre Motors. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Alon. Nabitawan niya ang piyesang hawak niya. Blag! Bumagsak ito sa semento. Tay? Tawag niya, hindi makapaniwala. Anong suot mo? Humarap si Tandang Soliman. Sa mukha nito ay naroon ang awa at pagkapahiya. Alon, anak, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ng ano? Sigaw ni Alon. Ang boses ay nababasag. Lumapit siya. Dinuro ang logo sa dibdib ng ama. Na nagtatrabaho ka para sa kanya? Para sa taong yumurak sa atin? Matapos ang lahat, tay? Para sa'yo to, anak. Ganting sagot ni Soliman. Ang boses ay puno ng pighati. Kailangan natin ng pera. Kailangan kang protektahan mula sa kanya. Proteksyon? Ito ba ang proteksyon, tay? Ang maging aso niya? Ang magbantay sa mga sasakyan na dapat ay sa atin? Nagsimula nang magtinginan ang mga kapitbahay. Pero wala nang pakialam si Alon. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas matindi pa sa kahihiyan. Ang buong buhay ko, tay, ikaw ang tinitingala ko. Sabi ko, ang tatay ko ang hari dito. Pero anong ginawa mo? Yumuko ka sa putik noon. At ngayon, isinuot mo pa ang uniforme ng kalaban. Sumuko ka na ba, tay? Ang huling tanong na yon, iyon ang bumasag sa lahat. Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Alon. Plak! Natahimik ang buong iskinita. Nanginginig ang kamay ni Tandang Soliman na idinapos sa pisngi ng anak. Ang mga mata niya ay puno ng luha at galit na naguumpugan. Huwag mong isumbat sa akin ang isang bagay na hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Soliman. Ang boses ay basag. Wala kang alam sa mga halimaw sa mundo, Alon. Wala. Tinitigan ni Alon ang ama. Hawak ang namumulang pisngi. Ang sakit ng sampal ay walang-wala kumpara sa sakit ng mga salitang binitawan nito. Masyado kang mapangarapin. Dugtong ni Soliman. Umiiyak na. Akala mo kaya mong baguhin ang mundo gamit yang mga kamay mo. Hindi, Alon. Hinding-hindi mo sila matatalo. Kaya tigilan mo na yang kahibangan mo. Itigil mo na yang pananaginip mo. Tumalikod si Alon. Hindi na siya nagsalita. Hindi na niya pinulot ang piyesang nahulog. Naglakad siya palayo. Walang lingon-likod. Bawat hakbang ay palayo sa kanyang ama. Palayo sa talyer at palayo sa basag na puso ng makina na tinatawag niyang haraya. Natagpuan ni Sinag si Alon doon kung saan nagtatagpo ang dagat at ang lupa. Sa dulo ng pantalan. Nakaupo ito sa gilid. Ang mga paa ay nakabitin sa ere. Ilang pulgada lang ang layo mula sa madilim at malalim na tubig. Ang ulan ay tumila na, pero ang hangin ay nananatiling malamig. Dala ang amoy ng asin at isda. Hindi kumikibo si Alon. Nakatingin lang siya sa malayo, sa kawalan. Ang ilaw mula sa isang poste sa di kalayuan ay nagbibigay liwanag sa kanyang basang buhok at sa bakas ng sampal sa kanyang pisngi na ngayon ay namumula na. Dahan-dahang umupo si Sinag sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Alam niyang sa mga sandaling ganito, ang katahimikan ay mas kailangan kaysa sa mga salita. Hinayaan niya lang maramdaman ni Alon na may kasama ito. Pagkalipas ng ilang minuto, si Alon ang bumasag sa katahimikan. Lagi siyang ganyan, sabi ni Alon sa mahinang boses. Tila kinakausap ang dagat. Laging sumusuko. Noong bata ako may mga mayayamang bata na laging nanunukso sa akin
Dahil amoy grasa daw ako, hinahayaan niya lang. Sabi niya, "Huwag mo nang patulan anak." Akala ko iyon ang tama. Pero ngayon ko lang naintindihan. Hindi pala yun pasensya. Kadunungan pala yun. Umiling si Sinag. Hindi kaduwagan yun, Alon. Ano? Kung ganon? Mapait na tanong ni Alon. Pag-ibig? Sinampal niya ako, Sinag. Sa harap ng maraming tao. Sinabi niyang kahibangan ang pangarap ko. Nasaktan mo rin siya. Mahinahon na sagot ni Sinag. Tinawag mo siyang duwag. Para sa isang taong katulad ni Tandang Soliman, mas masakit pa yon kaysa sa sampal. Tumingin si Alon kay Sinag. Ang mga mata ay puno ng sakit. Kanino ka bang panig? Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Alon. Malamig ito. Halos kasing lamig ng hangin. Wala akong pinapanigan. Dahil iisa lang naman kayo. Nakikita ko ang tatay mo sa'yo. At nakikita ka niya sa sarili niya. Huminga ng malalim si Sinag. Alon, ang galit mo sa kanya ay parang lason na iniinom mo, umaasang ang ibang tao ang mamamatay. Pero sa huli, ikaw lang din ang malalason. Umuwi ka na. Kausapin mo siya. Hindi para sa kanya, kundi para sa'yo. Ilang sandali pa silang nanatiling tahimik. Pinakinggan ng mga alon na humahampas sa mga poste ng pantalan. Sa wakas, tumango si Alon. Tumayo siya. Tama ka. Naglakad sila pabalik sa Talyer Balangay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Puno ng pag-aalinlangan. Pero may kasamang maliit na sinag ng pag-asa. Handa na si Alon na lunukin ang kanyang pride. Handa na siyang humingi ng tawad. Pero wala na siyang amang dadatnan para hinga ng tawad. Malayo pa lang sila. May kakaiba na silang napansin. Ang bakal na gate ng Talyer na laging nakasara tuwing gabi ay bahagyang nakabukas. At ang nag-iisang dilaw na bumbilya na nagsisilbing araw ni Alon sa gabi ay patay. Madilim. Tahimik. Isang nakakabinging katahimikan. Tay? Tawag ni Alon. Nagsimula ng kabahan. Pumasok sila sa loob. Ang unang sumalubong sa kanila ay hindi dilim, kundi amoy. Isang masangsang na amoy ng sinusunog na kemikal. Amoy ng asido. Binuksan ni Sinag ang flashlight ng kanyang cellphone. Itinutok niya ito sa direksyon ng haraya. Napasinghap si Sinag. Si Alon na naman ay natigilan. Tila isang estatwa. Ang jeepney, wasak. Ang bagong pinta sa isang gilid ay tila natunaw, kinain ng ibinuhos na asido, lumabas ang kalawang sa ilalim. Ang dalawang gulong sa harap ay laslas. Ang salamin sa unahan ay basag. Tila pinukpok ng maso, ang pangarap na unti-unti nilang binubuo. Sa isang iglap, ginawang basura. Sino? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Alon, pero mas malala pa ang kanilang madidiskubre. Itinutok ni Sinag ang ilaw sa sahig sa may paanan ng makina. At doon, nakita nila siya. Nakahandusay sa sahig si Tandang Soliman. Walang malay. May maliit na sugat sa kanyang noo. At sa kanyang mga braso, mahigpit niyang yakap-yakap ang isang mahalagang piyesa ng makina. Tila isang sanggol na prinoprotektahan mula sa panganib. Kahit sa kanyang pagbagsak, ang inisip pa rin niya ay ang pangarap ng anak. Tay! Ang sigaw ni Alon ay bumasag sa katahimikan ng buong bayan ng Agos. Sa maliit na ospital ng bayan ng Agos, ang amoy ng grasa ay napalitan ng amoy ng antiseptiko. Nakaupo si Alon sa isang plastik na upuan sa labas ng emergency room. Nakayuko. Ang kanyang mga kamay na sanay magbuo ay nakakuyom sa kawalan ng magawa. Si Sinag ay nakatayo sa tabi niya. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang balikat, nagbibigay ng suporta na hindi masabi ng mga salita. Lumabas ang isang doktor. Sino po ang pamilya ni G. Soliman Magtanggol? Mabilis na tumayo si Alon. Ako po, anak niya. Stable na ang tatay mo, iho, sabi ng doktor. Ang sugat sa noo ay mababaw lang, pero
Ang pagkabagok ang nag-trigger ng isang mild stroke. Sk. Ang salitang yon ay parang isang maso na humampas sa dibdib ni Alon. Magiging okay po ba siya? Nanginginig na tanong ni Sinag. Sa awa ng Diyos, mild lang ito, pero kailangan niya ng masusing pagbabantay. At higit sa lahat, kailangan niyang iwasan ang anumang stress. Bawal siyang mapagod, bawal siyang mag-isip ng malalim. Tumango lang si Alon, pero ang isip niya ay lumilipad. Stress, pagod, pag-iisip, lahat ng iyon, siya ang nagbigay sa ama. Ang huling alaala niya sa kanyang ama ay ang kanilang pagtatalo. Ang masasakit na salita, ang sampal. Ako, bulong ni Alon, napaupo muli. Ako ang may kasalanan nito. Hinawakan ni Sinag ang kanyang mukha. Alon, huwag mong isipin yan. Hindi mo kasalanan. Pero hindi na nakikinig si Alon. Tumingin siya kay Sinag. Ang mga mata niya ay wala ng kislap ng pangarap. Ang nandoon na lang ay ang blangkong abo ng pagkatalo. Tapos na, Sinag. Sabi niya sa boses na walang kabuhay-buhay. Tama siya. Tama si tatay. Hindi kami mananalo. Isa lang itong kahibangan. Alon, ano bang sinasabi mo? Tumingin si Alag kay Sinag. Ang mga mata ay puno ng isang nakakatakot na desisyon. Bukas, sabi niya. Paglabas ko dito, susunugin ko ang talyer. Susunugin ko ang lahat. Nag-umaga sa ospital, pero para kay Alon, gabi pa rin. Isang gabing walang katapusan. Magdamag siyang nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Si Tandang Soliman ay mahimbing na natutulog, pero ang paghinga nito ay mababaw. Bawat pag-akyat baba ng dibdib nito ay parang isang paalala kay Alon ng kanyang pagkukulang. Pinagmasdan niya ang mga kamay ng ama na nakapatong sa kumot. Ang mga kamay na nagturo sa kanya kung paano humawak ng wrench. Ang mga kamay na minsan ay hinaplos ang kanyang buhok noong bata. Pa siya, ang mga kamay na sumampal sa kanya. Ngayon, ang mga kamay na yon ay mahina at nanginginig. Ang galit na naramdaman ni Alon kagabi ay wala na. Napalitan ito ng isang malalim at nakakain na pagsisisi. Tama ang ama niya. Mula sa simula, tama siya. Ang pagsubok na buhay ng Haraya ay isang kahibangan. Isang paghamon sa isang halimaw na hindi nila kayang talunin. At ang kahibangang iyon, muntik nang ikamatay ng kanyang ama. Tapos na ang laban. Talo na siya. Maya-maya, nagsimulang gumalaw si Tandang Soliman. Ang mga talukap ng mata niya ay dahan-dahang bumukas. Pero hindi ito tumingin kay Alon. Tumingin ito sa kisame, ang mga mata ay blanko. Tila may hinahanap sa kawalan. Ang ritmo? Bulong ni Soliman. Ang boses niya ay mahina. Halos hangin lang. Lumapit si Alon. Tay, anong ritmo? Hindi sumagot si Soliman, pero ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw sa ibabaw ng kumot. Tila tumutugtog ng isang hindi nakikitang piano. Tap-tap, tak-tak-tak, tap. Ang puso ng makina, bulong ulit ni Soliman bago muling pumikit at bumalik sa mahimbing na tulog. Naiwang tulala si Alon. Ritmo? Puso ng makina? Anong ibig sabihin ng ama niya? Pumasok si Sinag sa kwarto, may dalang isang supot ng pandesal at 2 baso ng kape. Ang mukha niya ay pagod, pero ang mga mata niya ay puno pa rin ng determinasyon. Kumusta siya? Tanong niya. Gising siya kanina, sagot ni Alon. Pero kung ano-ano ang sinasabi. Inilapag ni Sinag ang pagkain. Tinitigan niya si Alon. At ikaw? Kumusta ka? Nagkibit balikat si Alon. Heto, naghihintay na lang na ma-discharge si tatay para matapos na ang lahat. Anong ibig mong sabihin na matapos na? Sinabi ko na sa'yo kagabi, Sinag, sabi ni Alon. Ang boses ay malamig at walang emosyon.
Susunugin ko ang talyer, ang jeep, lahat para matahimik na kami. Umiling si Sinag, hindi makapaniwala. Hindi, hindi ka ganyan, Alon. Hindi ka isang duwag na tumatakbo sa laban. Hindi ito pagtakbo, Sinag. Ito ay pagtanggap, giit ni Alon. Tinatanggap ko na tama siya. Natalo na tayo. Huminga ng malalim si Sinag. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na sobrang kulay kape. Inilapag niya ito sa mesa sa tabi ni Alon. Ano yan? Tanong ni Alon. Buksan mo. Binuksan ni Alon ang sobre. Sa loob, may isang bungkus ng pera. Lukot-lukot. Ang iba ay may amoy pa ng kape. Ito ang lahat ng ipon ni Sinag. Ang pinagbentahan niya ng libu-libong tasa ng kape gabi-gabi. Sinag, ano to? Gulat na tanong ni Alon. Bakit? Pambili ng piyesa. Diretso niyang sagot. Pampaayos ng salamin. Pambili ng bagong pintura para sa haraya. Hindi ko matatanggap yan, sabi ni Alon. Pilit na isinasauli ang pera. At sinabi ko na, tapos na ang haraya. Pero hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay. Pinipigilan siyang isauli ang sobre. Tinitigan siya ni Sinag ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay nag-aapoy. Hindi ako bumibili ng piyesa, Alon, sabi ni Sinag. Ang boses ay nanginginig, pero matatag. Hindi rin ako bumibili ng jeep. Huminga siya ng malalim. Binibili ko ang paniniwala mo. Binibili ko pabalik ang apoy na nakita ko sa mga mata mo noong una tayong magkita sa tambakan. Alon, ang tatay mo, hindi niya prinotektahan ang isang piraso ng bakal kagabi. Prinotektahan niya ang pangarap mo. Huwag mo namang hayaang masayang ang sakripisyo niya. Ang bawat salita ni Sinag ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pader na itinayo ni Alon sa paligid ng kanyang puso. Ang sakripisyo ng ama, ang ritmo, ang puso ng makina. Biglang may nag-click sa isip ni Alon. Ang mga salita ni Sinag, ang mga bulong ng kanyang ama, ang blueprint na nakita nila, lahat ay nagkabuhol-buhol at bumuo ng isang sagot. Hindi lang isang makina ang binubuo niya. Binubuo niya ang obra maestra ng kanyang ama. At ang sikreto para mapaandar ito ay hindi isang piyesa. Ito ay isang ritmo, isang tunog, isang pamamaraan na tanging isang soliman lang ang nakakaalam. Tumayo si Alon. Ang blangkong abo sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang maliit na baga na nagsisimulang mag-apoy muli. Kinuha niya ang sobre ng pera. Hindi ko ito tatanggaping libre, Sinag, sabi niya. Uutangin ko at babayaran kita balang araw. Ngumiti si Sinag. Alam ko. Hindi na nagpaalam si Alon. Tumakbo siya palabas ng ospital. Tumakbo siya pabalik sa Talyer Balangay. Ang wasak na jeepney ay naghihintay sa kanya. Tila isang sundalong sugatan sa gitna ng digmaan. Ang amoy ng asido ay naroon pa rin. Pero hindi na ito tiningnan ni Alon bilang isang simbolo ng pagkatalo. Tiningnan niya ito bilang isang hamon. Hindi niya inayos ang mga sira. Hindi niya pinansin ang mga basag na salamin. Dumiretso siya sa makina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inalala niya ang ritmo ng mga daliri ng kanyang ama. Tap-tap, tak-tak-tak, tap. Kumuha siya ng isang maliit na martilyo. At sa halip na higpitan ang mga tornilyo, sinimulan niyang tapikin ang gilid ng makina. Sinusundan ang ritmo sa kanyang isipan. Sa simula, wala. Pagkatapos, may kaunting ugong. Iniba niya ang lakas ng tapik, mas mabilis, mas mabagal. Hinahanap ang tamang kanta. At pagkatapos, nangyari ito. Isang tunog na hindi pa niya naririnig dati. Hindi isang malakas na pagsabog, kundi isang mahina, malalim na pagtibok. Dug, dug, dug. Parang isang pusong nagising mula sa matagal na pagkakatulog. Binuksan ni Alon ang kanyang mga mata. Pinaandar niya ang ignition. Ang makina ng haraya ay umandar. Hindi ito umubo. Hindi ito umingay. Ang tunog nito ay hindi tunog ng bakal na nagkikiskisan. Ito ay tunog ng musika.
Isang perpektong ritmo na nagpapatunay na ang henyo ni Tandang Soliman ay buhay at dumadaloy sa dugo ng kanyang anak. Sa gitna ng wasak na talyer, sa ibabaw ng nasirang pangarap, isang puso ang muling tumibok. Sa tuktok ng isang gusaling salamin sa puso ng Makati, ang mundo ay ibang-iba sa bayan ng Agos. Dito, ang hangin ay hindi amoy alat at grasa, kundi amoy mamahaling leather at air freshener. Ang ingay ay hindi nanggagaling sa mga martilyo, kundi sa mahinang ugong ng aircon at sa kalansing ng yelo sa loob ng isang baso ng brandy. Ito ang kaharian ni Senyor Gavino Ilustre. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking bintana. Tanaw ang buong syudad na tila isang laruan sa kanyang paanan. Sa kanyang likuran, sa gitna ng kanyang malawak na opisina, ay naroon ang dahilan ng kanyang pagiging abala sa mga nakaraang buwan. Ang Ilustre X. Ito ay hindi isang kotse, ito ay isang obra. Ang katawan nito ay hinulma sa carbon fiber. Ang kulay ay itim na mas matingkad pa sa gabi. Ang mga ilaw nito ay singkit, tila mga mata ng isang mandaragit. Sabi ng kanyang mga inhinyero, ang makina nito ay halos walang tunog. Isang perpektong makina para sa isang perpektong tao. Senyor, isang magalang na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang kanyang head engineer, isang Aleman na may dalang tablet. The final diagnostics are in, sabi ng inhinyero. Everything is perfect except for one minor, almost negligible issue with the heat dissipation. Under extreme stress, the engine temperature rises by an extra 2%. Kumunot ang noo ni Gavino. Minor? There is no such thing as a minor issue in my company. I am paying you millions for perfection, not for almost. Yes, Senor, we are working on it. It seems to be a ghost in the original design schematic, the one we based this on. Ang original design, dalawang salita na kinamumuhian ni Gavino, isang paalala sa isang multo mula sa nakaraan, isang paalala kay Soliman. Then fix it, mariing utos ni Gavino. Tumatalikod na para tapusin ang usapan. Sa sandaling iyon, kumatok at pumasok ang kanyang personal na assistant, ang isa sa mga lalaking ipinadala niya sa bayan ng Agos. Senyor Gavino, sabi ng assistant, medyo nag-aalangan. May balita po mula sa probinsya. Ano yon? Sana naman ay mabuting balita. Ayokong marumihan ang araw ko ng mga problema ng pulubi. Walang ganang sagot ni Gavino. Ang jeepney po, senyor. Yung luma. Nakarating po sa amin ang balita. Napaandar na po ng anak ni Soliman. Napatigil si Gavino sa pag-ikot ng brandy sa kanyang baso. Pagkatapos, isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawa na lumakas ng lumakas. Napaandar, natatawang ulit ni Gavino. At ano ngayon? Isang tumpok ng kalawang na may maingay na makina. Anong gagawin niya doon? Ibabiyahin niya ang mga kambing? Ang sabi po sa balita, kakaiba daw po ang tunog. Malinis, malakas, dagdag ng assistant. Ang pagtawa ni Gavino ay biglang naputol. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Kakaiba ang tunog. Naalala niya ang sinabi ng Aleman, a ghost in the design, isang ideya na kasing sama at kasing galing ng isang demonyo ang biglang pumasok sa isip ni Gavino. Isang paraan para patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Isang paraan para tuluyang ilibing ang multo ni Soliman habang itinatanghal ang sarili niyang tagumpay. Tumingin siya sa kanyang assistant. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa isang masamang plano. Gusto ko, panimula ni Gavino, dahan-dahan ninanamnam ang bawat salita. Gusto kong magpadala ng isang formal na imbitasyon kay, ano na nga ulit ang pangalan ng bata? Alon Magtanggol po. Kay Alon Magtanggol, pagpapatuloy ni Gavino. Imbitahan mo siya kasama ang kanyang obra maestra dito sa car show sa Makati. Pinagtakang assistant. Po?
Sigurado po kayo, senyor. Hindi po ba't isang kahihiyan yon para sa event? Ngumisi si Gavino. Hindi, aking kaibigan. Iyon ay isang henyong marketing strategy. Lumakad siya palapit sa bintana. Isipin mo, sa isang sulok, ilalagay natin ang jeepney niya. Tatawagin natin itong Sentimental Heritage Corner, isang pagpupugay sa nakaraan. At sa gitna ng entablado, nakatayo ang Illustre X, ang kinabukasan, ang luma laban sa bago, ang kalawang laban sa carbon fiber, ang kahapon laban sa ngayon. Sino sa tingin mo ang papanigan ng mga investor? Naintindihan na ng assistant ang plano, isang pampublikong pagpapahiya na binalot sa kunwari pagtulong at paggalang. Napakagaling niyo po talaga, senyor. Papuri ng assistant. Gawin mo na. Utos ni Gavino. Siguraduhin mong dadating siya. Sabihin mo, sagot natin ang lahat. Isang gabi para maranasan ng isang batang probinsyano ang buhay na hindi niya kailanman mararanasan. Pagkalipas ng isang araw, bumalik ang assistant. Senyor, pumayag po siya. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mukha ni Gavino. Ang daga ay pumasok na sa bitag. Excellent, sabi niya. Itinaas ang kanyang baso ng brandy sa direksyon ng syudad. Hayaan nating magsimula ang palabas. Sa kabilang dako ng mundo, sa bayan ng Agos, isang ibang klaseng paghahanda ang nagaganap. Ang haraya ay hindi na isang bangkay. Ito ay isang mandirigma. Ang katawan nito ay pininturahan ng makintab na itim na may guhit na pilak sa gilid. Ang mga upuan ay bago. Ang mga salamin ay buo. Ang bawat tornilyo ay kumikinang sa kalinisan. Hindi ito kasing garbo ng Illustre X. Hindi ito sumisigaw ng kayamanan. Ito ay bumubulong ng dangal. Lumabas si Alon mula sa kanilang bahay. Hindi siya nakasuot ng damit na puno ng grasa. Nakasuot siya ng isang malinis na kulay abong polo shirt at itim na pantalon. Ang pinakamatinong damit na meron siya. Sa tabi niya, nakatayo si Sinag. Suot ang isang simpleng dilaw na bestida na tila nagbibigay liwanag sa buong talyer. Sumakay si Alon sa driver's seat. Sumakay si Sinag sa tabi niya. Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Alon. Handa ka na ba? Tanong ni Sinag. Huminga ng malalim si Alon. Tumingin siya sa side mirror at nakita ang kanyang ama, si Tandang Soliman, na nakatayo sa may pinto ng talyer, nakasandal sa isang tungkod. Hindi nagsasalita si Soliman, pero sa mga mata nito, nakita ni Alon ang isang mensahe. Ipaglaban mo kami. Tumingin si Alon sa daan. Oo, pinihit niya ang susi. Ang makina ng haraya ay umandar. Hindi maingay, hindi magaralgal, isang malinis at ritmikong tibok. Ang puso ng makina, ang puso ng isang magtanggol. Dahan-dahang umalis ang haraya mula sa talyer balangay, nilisan ang pamilyar na mga iskinita ng bayan ng Agos at tinahak ang daan patungo sa Makati. Hindi bilang isang pulubi na inimbita sa isang piyesta, kundi bilang isang David na haharapin ang kanyang Goliath. Nagsisimula na ang laban. Kung ang bayan ng Agos ay isang orkestra ng mga martilyo at bakal, ang Makati naman ay isang opera ng katahimikan at kayamanan. Ang mga gusali ay matatayog na tila mga higanting salamin na gustong abutin ng langit. Ang mga kalsada ay malinis at ang mga sasakyan ay tila mga alahas na gumugulong sa aspalto. Sa gitna ng lahat ng ito, ang haraya ay isang dayuhan. Pagpasok pa lang nila sa parking lot ng convention center kung saan gaganapin ang car show, lahat ng ulo ay lumingon sa kanila. Ang mga tingin ay tila mga karayom, isang halo ng pagtataka, paglibak, at kaunting pagkamangha. Naririnig ni Alon ang mga bulungan. Ano yan? Naligaw yata ang parada ng Flores de Mayo, sabi ng isang babaeng nakaalahas. Baka delivery yan ng catering, sagot naman ng kasama nitong lalaki, sabay tawa. Sa tabi ni Alon, naramdaman niyang humigpit ang hawak ni Sinag sa kanyang braso.
Huwag mo silang pansinin, bulong ni Alon. Ang mga mata ay nakatutok sa daan. Wala tayo dito para sa kanila. Gaya ng inaasahan, ang pwesto ng Haraya ay nasa pinakasulok ng exhibit hall. Sa ilalim ng isang banner na nakasulat ay Sentimental Heritage Corner. Sa tabi nila ay isang lumang kalesa at isang bisikletang de padjak. Ginawa silang isang museum piece, isang biro. Pero hindi nagpatinag si Alon. Ipinark niya ang Haraya ng may dignidad. Pinunasan niya ang kaunting alikabok sa hood gamit ang isang malinis na basahan. Tumayo siya sa tabi nito, hindi bilang isang batang probinsyano na nahihiya, kundi bilang isang artist na ipinagmamalaki ang kanyang obra. Dumating ang gabi. Dumagsa ang mga bisita, mga lalaking naka-Amerikana, mga babaeng nakabestida. Lahat ay may hawak na baso ng champagne, nag-uusap tungkol sa milyon-milyong pisong kontrata. Walang pumapansin sa sulok kung nasaan sina Alon at Sinag. Para silang invisible. Hanggang sa nagsimula na ang programa, isang matikas na host ang umakyat sa entablado. Ang lahat ng ilaw ay tumutok sa kanya. Ladies and gentlemen, investors, friends, welcome to the 25th anniversary of Illustre Motors. Nagpalakpakan ng mga tao. For 25 years, Illustre Motors has been the symbol of Filipino ingenuity and progress. And tonight, we are not just looking back at the past. Tonight, we are unveiling the future. Biglang dumilim ang paligid. Isang malakas na tugtog na parang galing sa isang action movie ang umalingaw-ngaw. At mula sa gitna ng entablado, sa ibabaw ng isang umiikot na platform, dahan-dahang lumitaw ang Illustre X. Napasinghap ang lahat. Ang itim na pintura nito ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat kurba ng katawan nito ay perpekto. Mukha itong isang panterang handa ng sumunggab. Lumabas mula sa backstage si Senyor Gavino Illustre. Suot ang isang mamahaling suit. Naglakad siya palapit sa kotse na tila isang haring ipinapakita ang kanyang korona. Magandang gabi sa inyong lahat. Bati ni Gavino, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang nakikita ninyo sa inyong harapan ay hindi lang basta kotse. Ito ang representasyon ng pangarap. Ang pangarap na maging world class. Ang pangarap na iwanan ang luma at yakapin ang bago. Tumingin siya ng diretso sa direksyon ni Alon, isang tinging may halong pangiinsulto. Ito ang teknolohiya. Ito ang kapangyarihan. Ito ang kinabukasan. Itinaas ni Gavino ang isang remote control. At hindi tulad ng mga makina ng nakaraan na kailangan pang pukpukin para umandar, sabi niya, na sinundan ng tawanan ng ilang mga bisita. Ang kinabukasan ay nagsisimula sa isang pindot lang. Pinindot niya ang isang buton. Umilaw ang mga headlight ng Illustre X at isang tunog ang naririnig ng lahat. Isang halos hindi marinig na ugong. Isang ugong na nagsasabing, perpekto. Vroom! Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng makina. Malakas. Makapangyarihan. Nagpalakpakan ang lahat ng tao. Manghang-mangha. Ngumiti ng malapad si Gavino. Ito na ang kanyang tagumpay. Pero ang nangiti ay hindi nagtagal. Pagkatapos ng isang minuto, ang perpektong ugong ay biglang nagkaroon ng ubo. Cough, cough. Ang tunog ay naging magaspang. Nawala ang nangiti sa mukha ni Gavino. Pinindot niya ulit ang remote. Walang nangyari. At pagkatapos, isang amoy ang kumalat sa hangin. Amoy ng nasusunog na plastik. Isang maliit na usok ang nagsimulang lumabas mula sa siwang ng hood ng Illustre X. Natahimik ang buong hall. Ang palakpakan ay napalitan ng mga bulungan. Ang mga investor ay nagsimulang magtinginan sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Ang aliman na inhinyero ay mabilis na umakyat sa entablado. May dalang tablet. Senyor, the temperature, it's spiking. The ghost in the machine, it's real. Nagsimulang magpanik si Gavino. Ang pawis ay tumulo sa kanyang noo. Ang kanyang perpektong gabi ay nagiging isang bangungot. Do something!
Sigaw niya sa kanyang mga staff. Sinubukan ng mga teknisyan na buksan ang hood pero nakalock ito. Sinubukan nilang i-override ang system gamit ang mga laptop pero ayaw sumunod. Ang Illustre X, ang simbolo ng kinabukasan, ay naging isang mamahaling paperweight sa gitna ng entablado. Ang kahihiyan ay kumakalat sa mukha ni Gavino na parang lason. Ang kanyang mga investor, ang kanyang mga kliyente, ang buong alta sosyedad ay nanonood habang ang kanyang imperyo ay nasusunog. Literal. Wala nang makaisip ng solusyon. Lahat ay natataranta. Lahat ay sumuko na. Hanggang sa mula sa madilim na sulok ng Sentimental Heritage Corner, isang anino ang nagsimulang maglakad papalapit sa entablado. Hindi siya naka-Amerikana. Hindi siya inhinyero. Ang suot lang niya ay isang simpleng polo shirt at pantalon. Si Alon Magtanggol. Huminto siya sa paanan ng entablado. Tumingin ng diretso sa mga mata ni Gavino na ngayon ay puno ng desperasyon. Ang buong hall ay nakatingin sa kanya, sa batang probinsyano, sa may-ari ng basurang jeepney. "Senyor Gavino," sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay hindi malakas, pero sa katahimikan ng hall, umalingaw-ngaw ito na parang kulog. "Baka gusto niyong subukan ang serbisyo ng talyer balangay?" Ang alok ni Alon ay sumabit sa hangin na parang isang insulto. Pero para kay Gavino Illustre, na nalulunod na sa kahihiyan, ito ay isang life raft. Kahit paggawa ito sa basura, wala na siyang pagpipilian. Ang kanyang reputasyon ay nakasalalay sa isang milagro. "Umakyat ka," utos ni Gavino. Ang boses ay pilit na pinapakalma. "Gawin mo ang magagawa mo, pero bilisan mo." Naglakad paakyat si Alon sa entablado. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng daan-daang pares ng mga mata. Dinala niya ang kanyang luma at kinakalawang na toolbox, isang bagay na hindi nababagay sa entabladong puno ng chrome at salamin. Lumapit siya sa Illustre X. Ang usok mula sa hood ay mas lumalakas na. "Anong gagawin mo? Wala kang diagnostic tools. Wala kang computer," sabi ng Aleman na inhinyero. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi sumagot si Elon. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na simple, ngunit kakaiba. Ipinatong niya ang kanyang kanang tainga sa ibabaw ng mainit na hood ng kotse. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang sit-sit ng nag-overheat na makina. Ano ang ginagawa niya? Nababaliw na ba siya? Ito ang tanong sa isip ng lahat. Pero hindi siya nakikinig sa kanila. Nakikinig siya sa makina. Katulad ng turo ng kanyang ama, ang bawat makina ay may sariling boses, may sariling kwento. At ang makina ng Illustre X ay sumisigaw sa sakit. May mali, may bara. May isang bagay na hindi tama ang pwesto. Hindi ito problema sa software. Ito ay problema sa kaluluwa. Sa isipan ni Gavino, isang alaala ang biglang bumalik. 20 taon na ang nakalipas. Sa loob ng isang maliit at madilim na talyer, nakadukmo sa isang prototype na makina ang isang batang Soliman. Nakapikit din, nakikinig. "Anong ginagawa mo, Soli?" tanong niya noon. "Pinapakinggan ko siya," sagot ni Soliman. "Sinasabi niya sa akin kung saan masakit." Bumalik si Gavino sa kasalukuyan. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi na dahil sa init. Ito ay dahil sa takot. Ang multo. Ang multo ng nakaraan ay nasa harapan niya. Sa anyo ng anak ni Soliman. Binuksan ni Elon ang kanyang mga mata. Dumukot siya sa kanyang toolbox. Ang kinuha niya ay hindi isang scanner o isang mamahaling kagamitan. Kumuha siya ng isang maliit na martilyo. Nagtawanan ang ilang mga bisita. Isang martilyo? Para sa isang high-tech na sasakyan. Hindi sila pinansin ni Alon. Tumingin siya sa isang partikular na bahagi ng hood. Huminga siya ng malalim. At sinimulan niya itong tapikin. Hindi isang malakas na hampas, kundi isang serye ng magaan at ritmikong tapik.
Tink-tink, tonk. Isang pamilyar na ritmo, tink-tink, tonk. Sa bawat tapik, mas lalong namumutla si Gavino. Ang ritmo ng martilyo ni Soliman. Ang signature move nito kapag may inaayos na delikadong piyesa. Imposible! Paano nalaman ng bata ito? Ting-ting, tonk! Sa huling tapik, na medyo mas malakas, may narinig silang isang mahinang click mula sa loob ng makina. Ang sit-sit ay huminto. Ang usok ay dahan-dahang nawala. Anong ginawa mo? Nanginginig na tanong ng inhinyero. Yung valve ng pressure regulator nyo, paliwanag ni Alon. Hindi tumitingin sa kanila. Ang atensyon niya ay nasa makina pa rin. Nakaipit. Masyadong mahigpit ang pagkakakabit dahil sa maling anggulo ng disenyo. Ang init ay hindi makalabas. Ang ginawa ko lang ay pinakawalan siya. Isang simpleng paliwanag para sa isang problemang hindi malutas ng milyon-milyong pisong teknolohiya. Isang solusyon na hindi galing sa isip, kundi sa pakiramdam. Isang solusyon na minana. Tumingin si Alon kay Gavino. Subukan niyo nang i-start. Nanginginig ang kamay ni Gavino habang itinataas ang remote. Pinindot niya ang buton. Vroom! Ang makina ng Illustre X ay umandar muli. Pero ngayon, iba na ang tunog. Wala na ang kaunting ubo. Wala na ang bahagyang panginginig. Ang tunog nito ay malinis. Perpekto. Ritmo. Napanganga ang lahat. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, isang tao mula sa audience ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang buong convention hall ay umalingaw-ngaw sa palakpakan. Hindi ito palakpak para kay Gavino o sa Illustre Motors. Ito ay palakpak para sa batang mekaniko na may daladalang martilyo. Sinubukang bawiin ni Gavino ang sandali. Ngumiti siya sa audience, kumaway, na tila lahat ng ito ay parte ng kanyang plano. Lumapit siya kay Alon, na ngayon ay nagliligpit na ng kanyang mga gamit. Dinukot ni Gavino ang kanyang makapal na wallet. Kumuha siya ng isang buong faho ng tig-1,000 piso. Isang halaga na kayang bumili ng 10 jeepney sa probinsya. Inabot niya ito kay Alon. Magaling, sabi ni Gavino. Ang boses ay pilit na pinapasaya. Magaling na trabaho. Binata. Isang magandang palabas. Heto. Para sa'yo. Sabihin mo lang kung magkano ang gusto mo para sa serbisyo mo. Ito na ang sandali. Ang eksenang umuulit. Ang mayaman na nag-aabot ng pera. Ang mahirap na inaasahang tatanggap. Pero ang alon na nakatayo sa entablado ngayon ay hindi na ang alon na nasaktan sa putikan ng bayan ng Agos. Tinitigan ni Alon ang pera. Pagkatapos, tinitigan niya si Gavino. Ang buong hall ay naghihintay sa kanyang sagot. Ang spotlight ay nakatutok sa kanila. Ang pera ay nasa pagitan nila. Isang tulay na gawa sa papel na kumakatawan sa lahat ng mali sa kanilang mundo. Tinitigan ni Alon ang makapal na faho ng pera sa kamay ni Gavino. Nakikita niya ang mukha ng mga bayani, katulad ng mga mukhang nakita niyang lumubog sa putik noon. Nakikita niya ang pambayad sa ospital, ang pambili ng bagong gamit sa talyer, ang pangarap ng isang komportableng buhay. Lahat ng problema niya ay kayang lutasin ng perang yon. Pero nakita rin niya ang mukha ng kanyang ama na nakaluhod. Nakita niya ang luhang pumatak sa pisngi nito at narinig niya ang sarili niyang sumpa na binitawan sa gitna ng ulan. Dahan-dahan, umiling si Alon. Hindi po yan ang bayad, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado, pero matatag. Kumunot ang noo ni Gavino. Inakala niyang nagpapakipot lang ang binata para humingi ng mas malaki. Sige, sabi niya, na may halong inis. Magkano? Sabihin mo ang presyo mo. Hindi pinansin ni Alon ang tanong. Sa halip, lumakad siya papunta sa mikropono na naiwan ng host sa gitna ng entablado. Kinuha niya ito. Biglang tumahimik ang mga bulungan. Ang lahat ay nakikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ni Alon. Medyo nanginginig sa simula,
pero unti-unting naging buo ang boses. Ang pangalan ko po ay Alon Magtanggol. Anak po ako ng isang mekaniko. Tumingin siya sa mga mayayamang mukha sa audience. Hindi po ako inhinyero. Hindi po ako nag-aral sa mamahaling eskwelahan. Ang lahat po ng alam ko ay natutunan ko sa talyer namin. Ang talyer Balangay, sa bayan ng Agos. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso kay Gavino. Ang serbisyo po namin doon ay hindi mahal, pagpapatuloy ni Alon. Sa katunayan, ang bayad po sa pag-aayos ng isang makina na ayaw umandar ay 50 piso lang. May ilang natawa. 50 piso? Isang biro ba ito? Pero hindi nagbibiro si Alon. Hindi ko po kailangan ng 1,000. Sabi niya, tinititigan ang perang hawak ni Gavino. Pero tatanggapin ko po ang bayad na nararapat para sa serbisyo ko. Lumapit siya kay Gavino. Hindi niya kinuha ang fajo. Sa halip dumukot si Gavino sa sariling bulsa at kumuha ng isang barya. Isang 50 pisong barya. Iniabot niya ito kay Alon. Kinuha ni Alon ang barya. Malamig. Mabigat. Ang bigat ng dangal. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Salamat po sa bayad, senyor, sabi ni Alon sa mikropono. Pagkatapos, ang kanyang boses ay nagbago. Nawala ang pagiging magalang, napalitan ng isang matalas na katotohanan. Ang teknolohiya niyo po ay maaaring nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kotse ninyo ay napakaganda, sabi ni Alon. Pero ang dahilan kung bakit ito tumatakbo ngayon ng maayos ay dahil sa isang lumang disenyo. Isang disenyo na hindi ninyo lubos na naiintindihan dahil hindi kayo ang orihinal na gumawa nito. Namutla si Gavino. Anong pinagsasasabi mo? Hindi na tinag si Alon. Ang ghost in the machine na sinasabi ng inhinyero ninyo, hindi po yun multo. Kaluluwa po iyon. Ang kaluluwa ng taong lumikha ng makinang ito, 20 taon na ang nakakaraan. Ang pangalan po niya ay Soliman Magtanggol, ang tatay ko. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa audience. Ang mga reporter sa gilid ay nagsimulang mag-record. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa mukha ni Gavino na ngayon ay puno ng gulat at galit. Ang sikreto, ang pinakatatagong sikreto ng Illustre Motors ay isiniwalat sa harap ng lahat. Hindi ninyo ako kailangang bayaran ng malaki, Senyor Gavino, pagtatapos ni Alon. Dahil hindi kayo sa akin may utang. Tumingin siya sa mga kamera, tumingin siya sa mga inventor. Kay Tandang Soliman po kayo may utang, hindi ng pera, kundi ng isang paumanhin. Ibinusa ni Alon ang 50 piso. Binitawan niya ang mikropono. Isang malakas na thud ang narinig nang bumagsak ito sa sahig ng entablado. Naglakad siya pababa. Ang mga tao ay automatikong nagbigay daan sa kanya na tila si Moises na humahati sa dagat. Walang nagsasalita. Ang lahat ay nakatingin sa kanya nang may bagong paggalang. Nakita niya si Sinag na naghihintay sa paanan ng entablado. Ang mga mata nito ay nangingilid sa luha. Pero sa labi nito ay may isang nangiti na puno ng pagmamalaki. Hinawakan ni Alon ang kamay ni Sinag. Tara na, sabi niya. Uwi na tayo. Magkasabay silang naglakad palabas ng convention hall. Sa likod nila, naiwan si Senyor Gavino Illustre. Nakatayo sa gitna ng entablado, mag-isa. Naliligo sa liwanag ng mga spotlight pero nasa gitna ng kadiliman ng kanyang sariling kasinungalingan. Ang faho ng pera ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mga piraso ay nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang kanyang tagumpay, ang kanyang imperyo, ang kanyang dangal. Lahat ay gumuho, hindi dahil sa isang pagsabog, kundi dahil sa bigat ng isang 50 pisong barya. Ang balita ay mas mabilis pang maglakbay kaysa sa haraya. Pagpasok pa lang nina Alon at Sinag sa hangganan ng bayan ng Agos kinabukasan, ang sumalubong sa kanila ay hindi ang karaniwang alikabok at katahimikan. Ang mga tao ay nasa labas ng kanilang mga bahay, mga kargador, mga mangingisda, mga tindera, mga mekaniko,
Lahat sila ay nakangiti, kumakaway, sumisigaw. Mabuhay ka, Alon. Ikaw ang tunay na hari ng kalsada. Ang haraya na minsay tinawag na basura, ngayon ay parang karosa ng isang bayani sa gitna ng isang parada. Bawat bahay na madaanan nila ay nagpapatugtog ng balita sa radyo, paulit-ulit na ikinukwento ang nangyari sa Makati. Ang kwento ng batang mekaniko na tumalo sa isang higante gamit lang ang martilyo at katotohanan. Huminto ang haraya sa tapat ng Talyer Balangay. Ang luma at kinakalawang na gate nito ay nakabukas ng maluwag. At sa loob, hindi lang alikabok ang naroon. Puno ito ng mga sasakyan, mga tricycle, mga jeep, mga lumang kotse. Lahat ay nakapila, naghihintay na maayos. Ang Talyer Balangay, na minsay nilalangaw, ngayon nandaman doon ngayon ay ang pinakasikat na talyer sa buong probinsya. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang tao, si Tandang Soliman. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair. Nakatayo siya. Medyo nakasandal sa isang tungkod, pero nakatayo. Ang kanyang likod ay hindi na kasing kuba ng dati. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang liwanag na matagal nang nawala. Bumaba si Alon mula sa haraya. Naglakad siya papalapit sa kanyang ama. Walang nagsalita sa pagitan nilang dalawa. Ang ingay ng mga kapitbahay ay tila humina. Tinitigan ni Soliman ang kanyang anak, mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng pagmamalaki na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita. Itinaas niya ang kanyang kamay na hindi hawak ang tungkod. At sa kamay na iyon, may hawak siyang isang bagay, isang luma at mabigat na martilyo. Ang martilyong ginamit ni Soliman sa loob ng 40 taon. Ang martilyong nagpakain sa kanilang pamilya. Ang martilyong nagtayo ng Talyer Balangay. Hindi ko na yata ito kakailanganin pa, sabi ni Soliman. Ang boses ay mahina, pero malinaw. May mas magaling ng mekaniko ngayon sa talyer na ito. Iniabot niya ang martilyo kay Alon. Pagkakuha ni Alon sa martilyo, hindi na napigilan ni Soliman. Niyakap niya ang kanyang anak. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na bumubura sa lahat ng sakit, sa lahat ng sampal, sa lahat ng hindi pagkakaunawaan. Patawarin mo ako, anak, bulong ni Soliman. Ang boses ay basag. Pinatawad na kita. Wala kang kasalanan, tay, sagot ni Alon. Niyakap ng mahigpit ang ama. Ako ang humihingi ng tawad. Sa ilalim ng araw ng bayan ng Agos, sa gitna ng ingay ng mga makina at tawanan ng mga tao, ang dalawang hari, ang luma at ang bago, ay sa wakas nagkasundo. Ang basag na puso ng kanilang pamilya ay muling nabuo. Ilang buwan ang lumipas. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat ng bayan ng Agos, nagiiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. Ang tunog ng martilyo at welding machine sa Talyer Balangay ay huminto na. Ang mga customer ay nagsiuwi na. Ang natira na lang ay ang pamilyar na amoy ng langis at ang mahinang tunog ng mga alon. Sa dalampasigan, nakaparada ang haraya. Ang itim na pintura nito ay kumikinang sa huling sinag ng araw. Nakaupo sa ibabaw ng hood nito, sina Alon at Sinag, magkatabi. Nagbabahagi sila sa isang bote ng Coke at sa init ng katawan ng isa't isa. Masaya ka ba? Tanong ni Sinag. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Alon. Tumingin si Alon sa paligid. Sa talyer na ngayon ay masigla. Sa kanyang ama na ngayon ay masaya nang nagtuturo sa mga batang gustong matutong magmekaniko. At sa babaeng katabi niya na naniwala sa kanya noong siya mismo ay sumuko na. Hindi na niya kailangang kalabanin ang mundo. Hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang sarili sa mga mayayaman. Ang tanging kailangan niya ay narito na. Hinawakan ni Alon ang kamay ni Sinag. Ipinagsalikop niya ang kanilang mga daliri.
ang kanyang mga daliring magaspang dahil sa grasa at ang mga daliri ni Sinag na laging may amoy ng kape. Isang perpektong halo, kape at langis. Oo, sagot ni Alon habang pinapanood ang paglubog ng araw. Masaya na ako. Hindi niya lang inayos ang isang lumang jeepney. Hindi lang niya ibinangon ang dangal ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng kalawang at grasa, ng martilyo at pangarap, hinulma niya ang kanyang sariling kaligayahan, ang kanyang sariling haraya. At dito po nagtatapos ang kwento nila Alon at Tandang Soliman, kasama ang kanilang haraya. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa kintab ng sasakyan o sa kapal ng pitaka, kundi sa tibay ng puso at sa pawis na ipinapatak natin para sa ating mga minamahal. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Sa bawat pag-antabay ninyo, naramdaman namin ang inyong suporta at pagmamahal. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa niyan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.